Magandang hapon po. Si Kalis Magani po to ng Pilipinas, Sala de Armas. So sa araw po ito, ang ating pag-uusapan at pagsasanayan ay ang tungkol sa tinatawag nating single stick fencing at military saber fencing. Pag-usapan natin kung ano ba itong mga bagay na to, para saan ba to, bakit ba merong ganito, at anong mga kaugnayan nito noon at sa buhay natin ngayon mga Pilipino. So samahan po kami sa araw na to sa magiging pagsasanay at pagtatalakayan tungkol sa mga bagay nito. Maraming pong salamat. Nakakapagod to. Yan. Ready? Yes! Play. Masapay.
Ay. Pero, safe talaga. Oo. Kahit saan ang gulo. Maganda. Yun. Ano pa yun? Ay, pasok. Ano? Okay. Parang hindi. Pasok, pasok. Okay. Oh, pasok. Alright. Okay. Ah, mahakpan. Ha? Ay! Parking. Nadala lang, nadala. Parking. Parking ka rin. Alright. Mas nakakapagod pala to. Oo, walang... Tuloy-tuloy yung experience eh. Okay. Okay. Sunod. Ano siya mo yun? Nakapagod kasi tuloy-tuloy yung experience eh. Hindi ko na kasama. Mas maganda pa yung gumagalaw ka na. Ito parang sugar ka na rin. Pero maganda ano no? Sinasanay ka niyang gulo. Oo, na ililigit ka para perfect na yung technique na yun. Para, Sorry. Ito po. Kali. Kali na. Distance. Planted foot pa rin. Salot. Play. parang layo ah. Sukat mo ha. Sukat mo. Ba't ang loyo? Yan. Oo. Okay, game. Hindi ako masyado maka-lines kaya sa short ko. Play. After the... Play.
Ayan. Sige. Dulo. Ayan. Zero. Ito ang basic of start. Okay. Ay, pwede kong walang ganyan. Sapul na yan. Zero ulit. Yan, maganda rin. Minsan maganda yung nakababad lang diyo. Hindi ka naman sa titira eh. Higit na ako na. Play. 3. Layo. Isa. Tama. 3. Sobrang effort. Papartil lang yung game. 3. Game. Out. Last one. Nakawala, nakawala. Game. Dito na sula. Game. Ulit. Dito. Game. Play.
Alam mo bata ko mga atras. Para mabot kita. Kaya nga. Kasi pag naka-forward na ako, hindi na kita mabot eh. Ano siya, pagka nakatras ako, lalapit ka para mabot na ako. Oo, eh, may hirapan Pagka matras ka, May hirapan na. oh, bago ko makariko ka, pero bago ako pumasok na. Ako, natatarget ko na ito. Kaya ba Maraming effort yun. So, mas marami pa ang cases ko. Oo. Naka-record yan. Wala ang tayo. Wala ang sa speed. First five na lang kayo. Okay. Sige. Uy, sa'yo ng rasa yan. Wala rin. Mas maganda na sa ito, mas maganda. Mas maganda sila.
Buti na lang, may board. Kung sana ulit mo. Okay. Iwan. Pinitigilas bagang. Ay, sorry. Ah! Dito. Sunod naman eh. Ay, ba? Sumabi. Sa sushi. Sushi. Portre. Hindi na eh. Alanganin ang iingal eh. Naikutin eh. Isali tayo sa caterer. Wala laki. Pero isali tayo sa masyur. Hindi nga magpapagalit eh. Hindi mga nakakaliwego ka. Parang Pumasok. Tulog. Pero please, sasali tayo sa mga short show. Tiga-adjust tayo. Inuha ko yung laro mo eh. Eh, hindi kailangan eh. Kung lumaro ka dun sa atake ko, hindi mo nakakita ko. Yan. Doon mo rin ako nahuhuli. Pag lumalaki ang movement ko, kinukuha mo na ako sa wrist eh. Kaya pumapasok eh. Nag-try mo tayo. Pero at least, sasali tayo sa anong caterer na ano. Lalaking swing. Dito na ilan natin. Kasi nga, mabigat ang sword nila, malaki. Oo, kailangan tayo swing. Kasi pag gano'n mo lang, walang power pa rin. Ito kasi, yung mapayat na sword, so, wrist, pwede na. Discuss natin yung yun po, nakita nyo yung mga ano, no? Mamaya, sisingit-singit namin yung mga video footages ng laro namin. So yung ginawa po natin ngayon sa araw na to ay una, naglaro kami ng single stick. No? Game 1 ang tawag dito. Yung sumunod na laro namin, tinatawag dito Game 2. At yung huli, yun yung tinatawag namin pre-play or freestyle sparring na. No? Now, ang focus natin ngayon ay tungkol sa single stick fencing. Sir, yung sinabi mo kanina, game 1, game 2, game 3. So, yung game 1, pa yun, ang target lang doon ay ulo lang, walang ba? Mukha, ulo lang. So, ang pwede lang gumalaw yung harapang paa. So, yung likod kailangan na naka-stay put din sa... Pwede naman mag-pivot yun, pumihit-pihit. Wag lang alis sa pinagtutungtungan niya. Pag umalis yun,
may deduction siya o may penalty siya makuha sa judge. Ano kaya yung dahilan nun? Bakit dinesign nila yung ganong drills or play? Ano yan eh, no? Parang matagal na nag-originate yan, ano? Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ginagawa pa sa university sa Germany. Ang purpose nila niyan, una, para syempre mapakita matapang ako, hindi ako atras. Yun yun. Pero kung magtuturo tayo ng beginner, pwedeng ma-expose mo lang yung estudyante na doon sa pressure na meron akong kalaban na pumapalo, kailangan sanggain, kailangan ko rin siyang paluin. Kaya limited yung target sa ulo. At limited din yung technique. Yung technique. Pero yung pressure, nandun. No? Okay. Kakatulad ng pakaramdam natin, di ba? Parang on fire ka eh. Tuloy-tuloy yung bakbakan mo. No? So, yung pangalawa, any part na pwede, pero yung paa same pa rin. Same pa rin. Bawal lang ang Procedure. saksak. Wala pa rin saksak. Wala pang thrusting. Pero pwede na ka na. No? Pero ganun pa rin. On fire ka pa rin. Kumbaga, lagi kang kailangan makipaglaban dahil nakistay ka. So parang progression siya. Game 1, expose ka muna sa ulo lang yung target, pero same pressure. Game 2, same ang orientation, pero mas mataas na yung pressure dahil lahat na marami ka ng target eh. Marami na Binabantayan sa'yo, babantayan sa'yo, marami ka nang titirahin sa kalaban. At pre-play na yung pangatlo. Pwedeng meron ka pang ibang level na gawin doon. So dapat ang pupunta nun, pre-play. So, maganda yan yung kanyang progression. So, madaling ituro talaga sa mga estudyante. Oo. Kasi experience namin sa Cavite State University. Nung tinuro ko yung tuwan-tuwa yung mga bata, madali silang natuto. Kaya nung namin, culmination, intersection, single stick fencing. So, ang kagandahan niya, yung kahit na basic skill set na lang alam mo, makakapaglaro ka na. Pwede, basta malaga lang dito, may basic skill set, saka may pwede mo lang gamit ka katulad ng fencing mask. Tapos may mga improvise kang single stick. Saka gloves, no? Gloves, gloves. Kahit yung mga pang motor lang, pwede na yun. Tapos, makapal na hood. Yung hoodie na jacket. Pero kung maaari, makapag-improvise tayo ng mga ganito, plastron. Mas safe siya. O kung walang ganito, yung mga pang taekwondo, na chest protector, pwede yun. Okay? Basta make sure lang, safe pa rin yung laro. Sa dali lang saran, yan na ako na Sige, by the way, habang wala si Ariel, ano ba yung single stick, no? So, ang single stick fencing, ibig sabihin, gumagamit ka, nakipag-fencing ka sa isang tao na merong hawak na stick na kadalasan merong protection yung kamay. So, ito yung example ng traditional na single stick fencing. No? Fencing stick. para siyang basket, no? Yung original nito, basket talaga. Kasi nung sinaunang panahon, wala pang goma, wala pang rubber. So hanap lang sila ng stick na mas mahaba sa arm. Hanap sila ng basket, susuk-suk sa basket, may protection. Parang tabo, pwede din, ha? Matibay na tabo. Yung ibang estudyante ko noon, may gumawa tabo. No? Pero kailangan kulayan para presentable. Yung iba, chinelas ginagamit nila. Ang paniniwala, etong single stick fencing, mas naging popular to sa England, saka sa Scotland. No? Kaya minsan tawag nila ito cadgel. Cadgel, no? Yun yung ibang tawag sa stick, no? Single stick. Paniniwala nila pag gumamit ka ng single stick, parang nagpa-practice ka rin ng mga sword, katulad ng saber, ng spadron, saka ng backsword or yung tinatawag nilang basket hilt sword na tinatawag or backsword ng mga Scottish. Ngayon, single stick, no? Paano ba ito napunta sa Pilipinas? No? So, ganito yan. Matagal na siya, no? Sa Europa, no? Mga 17th century, meron ng larong single stick. At naging bahagi ng mga, yung tinatawag natin stage fight na may presyo. Yung mga siga-siga dumadayo sa iba-ibang lugar sa England para makipaglaban ng single stick o kaya kahit anong weapons o pag-usapan nila. Parang parang kwento rin pala ng Arnisyan dito sa Pilipinas. Oo. Mga duelo-duelo rin sa... Pero ang kagandaan doon, kasi recorded yun. Sino yung mga lumaban, sino yung mga namatay sa stage sa naglaban. Habang nanonood yung mga tao, nagpupustahan. Kasi prize fighting. Kung sino man nanalo,
May pera. Bagay eh, sa Europe naman, well recorded naman ang history nila. Oo. Oo. May basihan para sa mga kwento nila. Oo. Ngayon, napunta sa atin to, no? Paano ba napunta sa Pilipinas? So, sa part ko naman, dahil ako ay nagtrabaho sa isang prinsipe sa Saudi Arabia noon, eh yung pamilya na yun, lagi naka-expose, nakatira sa Europe yun. No? So, meron silang tinitirhan, meron sila talagang lupa ron, sa meron silang pagmamayaring isang malaking hotel sa Geneva. So, yung mga batang prinsipe, nag-schooling doon pag summer. So, that time, nung nandun ako, around 2004, no, nakilala ko yung fencing instructor nila. Kala ko typical na Olympic fencing. Yung pala, classical fencing ang tinuturo. At nakita ko, nagpa-practice sila ng may stick, tapos may ganito nga. Yung sa kanila, usually gamit ay balat ng baka. So, na-curious ako, tapos nakausap ko yung instructor. So, yung instructor pala, napapanood niya yung arnis din. So, naging interesado siya sa akin dahil Pilipino. Mas So, naging interesado ka rin doon sa ginagawa niya. oo, kasi parang stick eh. So, naging magkaibigan kami. Pakala niya si Stefan Rivera. Espanyol? Ang tatay niya, Swiss, pero may lahi silang Spanish. Yung nanay niya, ang Swiss. Pero lahat sila, Swiss talaga. So, hindi naman naamin ng tatay din na Swiss siya, na Spanish. Pero yung mukha niya, Spanish. Kaya nga Rivera yung apelyido niya. So, siguro nung sinakop ng Spain ng mga 18th century yung Switzerland, ito yung mga naiwan, yung mga namuhay doon. So, doon ko natutunan, sharing kami. Kaya nag-decide ako makabalik sa Pilipinas. So, nakapagturo uli, ay naisip ko, sayang naman yung na-share sa akin ng mga tao ron. No? So, trinay kong ituro noong 2015, no? Yung single stick hanggang sa tuloy-tuloy na. So, dito napunta. Tapos Tapos, sa bagay yun, naalala ko nga, 2015, naaya mo na akong mag-practice yung kaya alam, magkalayo tayo ng school. Oo, Hindi kita nasa mapuntahan. Muntinlupa ako eh. So, Trinay ko ituro. posible kaya na noong araw, mga 18th century, 17th century, may naglalaro na kayo sa Pilipinas. Walang record, no? Pero, maaring magkamag-anak sila. Malayong magkamag-anak. Pero kailangan pa natin patunayan academically ang kaugnayan nilang dalawa. Pero yung mga nakakausap ko nga, lahat ng merong mga fencing, old, historical, saka classical fencing, meron silang stick fencing. Bakit? Ang ginagamit nila yung yung tungkot sa matanda. Kasi Okay, sila yung ng walking stick nila. walking stick. Yun yung tawag nila baston sa Espanyol, di ba? So kahit sila Rizal noon, part ng attire nila yun, na may stick. Kasi parang Side side part arm. ng pagiging gentleman niya. Gentleman sa side arm. Yung side arm kasi, uso pa nun yung meron kang dalang pang self-defense. No, ngayon masyadong bawal. Pati payo nun, di ba? Payo, yung mga ganyan. So, kaya pinag-aaralan nila, may special course sila sa stick fencing. So, maaaring iba yung sa Spain, iba yung sa France. Sa France, na-develop sa Lacane, na tinatawag. Sa Italy, meron din sila. No? Tapos ito nga yung sa Britain, yung single stick fencing. So yun yung maring kaugnayan nila. Pero kung recorded na meron, yun pang pinag-aaralan natin. No? Kasi meron dalawang paniniwala sa origin ng arnis. No? Kaya sarap ng masarap pag-aralan at makakita mo kung paano na-develop siya, yung kaugnayan niya doon sa mga sinaunang practice. Parang masarap, magandang subject sa Oo. research. O kaya nga na-develop natin yung mga ito po yung mga na-develop namin, lalo na sa utak ni Ariel, kasi si Ariel ay craftsman po to, artisan, no? Kaya nakapag-improve kami ng mga gamit namin sa historical European martial art, no? Hindi naman kailangan bumili ka agad ng bakal dahil nasa Pilipinas tayo, hindi tayo mayaman na bansa, gusto natin mag-aral ng swordsmanship. So nag-improvise, no? Mula sa mga suggestion ko rin, saka sa improvisation ni Ariel, na-develop namin itong mga to. Siguro si Ariel pwedeng pakita yung mga na-improvise natin na ginagamit. Okay. So, dahil na nga rin sa may kamahalan talaga yung steel, so naisip ko paano kami maglalaro ng hindi mahal at safe naman siya. At pwede rin tawagin nga single stick fencing. So from basket, nag-isip ako ng matibay na materials na hindi siya basta-basta mababasag. So, may nakita na ako
na kahit na hampasin mo or tawag dito, malakas na pressure o impact ang tumama sa kanya, kaya niyang sustain. So, ito yung unang model namin. So, may mga butas-butas pa yan para sa aerodynamic at the same time, design na rin. So, meron pa siyang parang dila. Tapos, yung nakapasok pa yung pinakabat niya, meron pa siyang bat sa likod. Ayan. So, ito yung sumunod. Dahil din sa mga nakikita kong mga iba't ibang design ng sword. So, ito, mas malapad siya, mas safe sa kamay. So, may kabigatan nga lang siya dahil medyo makapal ang kanyang plastic materials. Pero, ang kagandahan naman nito, nagko-compensate siya sa balance ng stick. Then, ito, ibang design din, pero same pa rin ang kanya. May bat pa rin siya, nakapasok pa rin, pero meron siyang paracord, pinaka-handle niya. So dahil nagtitipid ako sa paracord, hindi ko siya sinagad, tapos nilagyan ko na lang ng leatherette. So ito na para maglaro yung grip mo. So ang naging problema lang nito, walang gaanong protection or stopper ang guard. Kaya nag-isip ko lang ng paraan kung paano magiging matibay ang kanyang stopper at the same time, may handle na diretso. So, doon na pumasok yung design na to. So, iba na yung kanyang itsura ng guard. So, parang ito na yung pang left and right handed, generic knuckle guard. At the same time, yung handle na niya, siya na rin yung mismo yung stopper. So, safe na siya. So, hindi siya iikot dahil naka-screw sa likod at naka-flat ng kunti yung handle para alam mo rin ang orientation ng blade. Tapos, eto, hindi naman ito papasok doon dahil may bawas yan eh. So, meron mas malaki ang part niya dito, kaya may stopper siya dito sa harapan, may stopper siya sa likod, yung handle. So, yun ang kagandahan ng development na to. So, ito yung last na namin, innovation. So, flat na siya. Nilagyan ng badminton grip para sa mas komportableng paghawak mo dun sa sword. Then, ratan pa rin siya, plinat namin para sa maging aerodynamic siya. At the same time, magmukha siyang sword. Then, ano pa yung yung kanyang slightly curved siya para sa maneuverability. Kasi pagka diretso napansin namin sa original na stick pencil, mahirap mag-redirect kasi nga naka-straight siya. Pero pagka naka-bend siya, mas maganda yung tawag dito, pag-control or pag-maneuver dun sa sword. So, yun lang yung mga nakikita naming kumbaga, dahilan kung bakit kailangan namin baguhin ng konti yung kanyang design. Parang ito, nakikita nyo, nakabend ng konti. So, panto mas like ito, pambata. Ginawa ko to sa anak ng pamangkin ko. Bali ako ko na. So, ito, straight. Ito, nakabend ng konti. So, pag nakabend, ang pa namin dyan, saber. Pero stick fencing pa rin. So, dahil nga hindi kami makabili ng steel, gumawa na kami ng military saber namin. Ito na yun. Pang practice namin ng treatise ni Merello at saka ni Newton. May practice pa rin namin yung kanilang mga style ng paglalaro ng sword. Sir? Sige, tama na. Ito ay isa sa mga latest innovation namin. Kung interesado kayo, hanapin nyo na lang. Siguro isasama namin yung aming web, not web page, but page sa baba. Sala de Armas Practice Weapons. So may pwede kayong umorder sa amin para actually mano-manong ginagawa. Kaya although local yung materials, pero yung intellectual property, yung pagmamahal sa art, saka yung labor, kaya naging
valuable ng mga bagay na to. At the same time, maano siya, di ba? Tsaka Matibay. sinisiguro namin yung tibay na kasi kami yan ang ginagamit namin sa paglalaro eh. Bago namin ino-offer sa iba yan para maranasan din yung kumbaga yung enjoyment ng paglalaro namin na safe kami tapos masarap gamitin. So ino-offer namin sa iba yan. Pero kailangan ilaro muna namin para makita namin kung ano yung mga pros and cons doon sa design. Yun ang kaganda pag ikaw mismo, yung mga naglalaro mismo, ang gumagawa dahil alam nila yung mga advantages, disadvantages, tapos yung mga pwedeng specialization dun sa gamit. Okay? Kaya hindi lang siya basta ginawa, no? Talagang made siya by artisan. Ano, ano pa ba? Siguro, dun na lang muna tayo. Hopefully na natuto kayo sa mga tinalakay natin saka sa mga video presentation namin. So, hopefully, may magawa pa tayong mga videos mga susunod. Maraming salamat po sa inyo. Salamat! Sa susunod na video po.